Kong Ria na mga proyekto sa ikatlong distrito ay mukhang ipagpapatuloy din po ni POJ at baka nga po mamaya mahigitan pa. Yun po ang big challenge ngayon kay POJ. So marami na pong nagawa si Kong Ria sa ikatlong distro in terms of blood mitigation control, medical assistance program, mga bills po, mga batas na nagawa. So hopefully po ay malagpasan po ni POJ. So yun siguro ang aasahan ngayon ng ating mga kababayan, Doc Nino, no? Yung mga equipment ng pamilya na hindi naman sa gobyerno, patuloy bang nakalarga riyan? Siguro yun ay kabilang sa mga aabangan. Sa tingin po ninyo ba? Malamang po dahil yun po ay talagang kumpleto na po ang coordination ng bawat bayan sa ikatlong distrito. Every time po na meron tayong delubyo, automatic na po ang coordination. So kung makita niyo po previous na talagang yung pong mga heavy equipment po ni Kong Ria at ni POJ ay nakalatag na po sa mga bayan-bayan dito po sa ikatlong distrito. Kung minsan pag nakikinig ka ng speech sa Doc ninyo, kailangan talagang mag-iisip ka rin. Halimbawa sinasabi, dredging ng dredging, pero binabaha pa rin. Bakit nga ba? Minsan kailangan mo lang tanungin, paano kaya kung bumaha tapos hindi nag-dredging? Di ba? Dapat medyo pahabain mo lang ng konti, di ba? Baka worse. Baka mas worse. Di ba mga ganun? Yun nga po ang kainaman na yun pong ating millennials agency ay namumulat natin. Kasi kahit makadinig po sila ng mga masasamang impormasyon, since malawak ang kailang kaalaman, sila na ang kusang sasagot eh. So yun po ang kainaman eh. At sana nga po, ganito po na sana every time na magkakaroon tayo ng eleksyon, ganito na po ang maging kaisipan ng ating mga Gen Z and millennials. Talaga, Doc Nino, iba na nga mag-isip yung mga kabataan ngayon. Ako kasi dalawa yung bago kong botante, dalawa yung kabataan ko na first time bumoto ng dito sa halalan na to. National election pa. Sabi mo ganun, kung sakasakali baka ako na ngayon gaganapin yung eleksyon, sino ako iboboto mo? Dalawa lang kayo pagpipilian. Yung dalawa lang ako na yan, sino ako iboboto mo? Huwag mo akong isipin na nandun ako sa kabila. Yung ako, kayo ako. Hindi ko kayo hindi ko sasaklawan kung ano yung gusto nyo. Kayo ako yan eh. Hindi naman ako eh. Siyempre si Mamay ka. Ba't ka ako siya? Kasi yung mga ginawa niya, hindi naman matutumbasan kumpara dun sa mga manunubok pa lang. Malawak na ang kaalaman. Sabi ko, ba't ka ako ganito, ganun. Basta, ganun. Sabi nung dalawa ko, ikaw, daddy. Ano ba ikaw talaga? Nakikita mo ba ikaw na ganito. So, ako, yung kakong tatay niya, ni Mamay ka, nakasama ko, lahat ka ako talaga ginawa ng ginawa. Lahat ka ako ginawa. Lahat ng pinangako niya ginawa. Si Mamay ka, ganding ka ako. So, yung mga kabataan, kumbaga sa isip ko lang din na alam nila kung sino talaga yung dapat mamuno at kung sino talaga yung talagang nagtatrabaho at para sa kanila daw. Sabi nung dalawang anak ko, para sa amin ay kayan, kami na yung kapalit mo. Yun ang tama. Kami na yung kapalit. Sana nga po ay ganito na ang maging sistema every time na magkakaroon tayo ng eleksyon na hindi kagaya noong araw. Di ba noong araw kung ano sinabi ng magulang? So ngayon nababago natin at on the positive note naman yung pagbabago at yun po ay magandang senyales. Para dito sa mga senador yun din yung ipaliwanag mo ako kung bakit yan. Yung mga ganun na kasi nakakapulot din ako nung sa kanila, nung nung aral na, bakit nga ba siya? Sa akin, hindi ko na ito, i-search mo ikaw, daddy. Kung ano yung ginawa niyo ganyan. Alam mo sa wala sa listahan ng mga kilala. Yung mga baguhan ba, na tumatakbo. Tama. Sir, parang mahirap yung gagampanan ni Kong Jay ngayon. Nako. Dahil halos lahat ng proyekto meron na, mag-iisip pa siya kung ano pa idadagdag. Yan po ang magiging big challenge po kay POJ. Pero alam naman po natin na yung mindset po kasi ni POJ always, palagi pong nauuna eh. Hindi pa po dumarating, naiisip na po niya eh. So nakita naman po ng taong bayan yung nangyari sa Cabanatuan. For example po, yung Singsing na daan. So 1998 pa lang po pinag-isipan, kaya nga po siya tinawag ng Mayor Sukat eh. Pero tingnan po natin ngayon. Tapusin natin yung sistema ng pagkakasalta. Ulitin lang po namin. Nirespeto ko po ang lahat ng tao. Ang sinabi ko lamang po sa kampanya ay simple.
number one in my agenda is pakipagkapatao. Number two is ako yung magsasaka. Agrikultura. Naintindihan ko yung hirap ng buhay at Price ipakikipaglaban ko yung price control. Hindi pwedeng basta yung sibuyas hindi pa yung tao, hindi pa nakakabawi, mag-i-import na tayo. Ganon din yung bigas. Tapos, mga to, yung kalusugan. Yung pang-apat yung infrastruktura. Hindi pa natin nakita yun eh. Yung infrastruktura. Pampublikong gawain. Pampublikong gawain o public works and highways. Dahil ang naipagawa kong maliliit na tulay ay 25 tulay Tsaka dito sa lungsod ng Cabanatuan. 25 bridges, small bridges spanning all the 112 kilometers ng Sapang Saluysoy, Sapang Bato-Bato, Sapang Buhay, Sapang Saligsig, Sapang Minatula, Sapang Nabao. Napakarami po nating sapa riyan. Inililinis po natin yan. Hindi man lang napupuna ng mga bata na ito ay kailangan. So, sana ipakita man lang ng konti yung ginagawa natin. 2 tuloy na mahaba. Yung paglilinis na yan. May Sapang Bato-Bato. Nililinis lahat ng creek. At naroon na rin yung pagmamahal sa magsasaka. Meron bang gumagawa nung ganon? Na hindi pine-Facebook. Yun eh. O pagtapos, Crusoa, galit daw sa akin ng Crusoa. Sila lang naman ang humiwalay dahil sa kanilang sariling kapakanan. Which, ang aking sinasabi lamang, tayong mga taga-Cabanatuan, dito pa naman pinaslang si General Antonio Luna. Isa lang ang napakagandang salita niya, bayan o sarili. Pagka tayong mga taga-Cabanatuan, puro sarili lang ang iisipin natin. Hindi uunlad yung bayan natin eh. Dahil kasi hirap na yung Cabanatuan sa saan? Saan ba hirap yung Cabanatuan? Kasi nga, walang maibigay na trabaho yung lalawigan ng Nueva Ecija. Kaya lahat na lang ng tao narito sa Cabanatuan. Walang ospital, walang bangko, walang malalaking universidades, walang malalaking ospital, walang malalaking mall,